Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong interview. Ito pong interview kay John Vic mga kababayan, kay John Vic Rimulya. Hindi raw po siya tatakbo kung hindi raw po siya i-endorso ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kailangan daw po ng endorsement mga kababayan. Panoorin po natin itong maiksing video at tingnan po natin ang reaksyon ni John Vic doon po sa tanong ng isa pong ng commentator, ito pong media mga kababayan. Tingnan po natin reaksyon sa tanong po sa kanya, lalong-lalo po sa endorsement ni Bangag na tinatawag na kanyang ate. Umpisa na po natin panoorin at komentuhan po natin. Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big victory? I will not run if he doesn't endorse me. That's new. With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? Would an endorsement of President Marcos for 2028 be a big victory? I will not run if he doesn't endorse me. That's new. With its negative ratings, how can that endorsement mean anything? Would an endorsement of President Marcos for 2028? Hindi raw po siya tatakbo mga kababayan kung hindi raw po siya i-endorso ni Bongit na tinatawag na bangag. Mga kababayan, ano po ang sagot at ano po yung sinabi po ng nag-interview po sa kanya? Ano po sabi nung nag-interview sa kanya? Mga kababayan, hihingi ka na endorsement sa Pangulo na puro negative ang approval at trust rating sa mga Pilipino. Yung iniintay niya po mga tambay, yung endorsement ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Saka pa lang siya tatakbo, itong si John Vic. Mga kababayan, ang magi-endorse sa'yo, negative, zero. At isinusuka po ng majority ng Pilipino. Kaya nga negative eh. Hindi po ba? Pero yun yung iniintay na magi-endorso sa kanya. Kasi may logic naman po yun. Kaya po gusto niya rin na endorso siya ng Pangulo, mga kababayan na tinatawag na bangag na kanyang ate. Siyempre po, mga kababayan, sila may control ng lahat. Pwede kasing mangyari magkaroon ng magic. Ano po yung magic? Yung nangyari umano sa COMELEC. Hindi po ba nakita natin at napakarami pong tanong at hindi matanggap ng majority ng Pilipino? Yung nangyaring magic sa COMELEC nung nakaraang senatorial election? Hindi po ba? Napakarami pong questionable, lalong-lalo yung Duterte 10. Duterte 10, mga kababayan, napakaraming bumoto. Bisaya pa lang sa Mindanao at ganun din sa Luzon. Pero yung nakapasok daw po, yung mga, kung sino ang mga talunan umano, siyang nanalo pagdating daw po umano sa COMELEC. Hindi kaya ito rin ang gustong mangyari ni John Vic umano pagka siya po ang pinili na tinatawag na bangag ng kanyang ate na makontrol nila ang COMELEC. Pero mga kababayan, dadaan po sila sa butas ng karayom. Kahit po kasi maraming pera sila at kung matutuloy po ang halalan, nangyari na po kasi yan nung panahon po ni PRRD. Hindi po ba? Nasa kapangyarihan din po sila Pinoy. At ang pangbato po nila, si Mar Rojas. Nasa kanila po lahat ang asset. Kapangyarihan, pera, makinarya. Panahon po ni Pinoy. May nagawa po ba sila sa boto ng taong bayan? Nahirapan po sila kay PRRD. Mga kababayan, samantalang yung bumoto kay PRRD ay mahigit 16 million
mahigit hindi bababa sa 20 million ang bumoto kay PRRD. Pero nahirapan sila na dayain ito umano. Lalo-lalo po kay BP Sara. Mahigit 30 million po ang bumoto kay BP Sara. Sa tingin nyo, sa panahon po at darating na panahon na 2028, kung matuloy ang halalan, sa tingin nyo, hindi tataas ang boboto kay BP Sara sa nakita nila nakawalang hiyaan at pambubudol ng administrasyon sa pamilya Duterte? Yung nagbangon sa kanila at tumulong na maluklok bilang Pangulo at ipinalibing ang tatay niya sa libingan ng mga bayani at hindi na ipinakulong ang nanay niya na convicted. Di po ba? Sa Sandigan Bayan, hindi na ipinakulong. Pero sila, ano po ginawa nila? Ipinatapon ng ama, pilit na pinababagsak si Inday. Sa tingin nyo? Tapos dinala tayo sa korupsyon, serbisyong korupsyon, serbisyong pamumulitika. Yan ang binigay sa atin na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na. Magugustuhan po ba ng mga Pilipino yan? Yung mga may utak, yung nag-iisip, lalong-lalo ang mga kababayan nating OFW. Magugustuhan po ba si John Vic? Kahit sabihin mo sila Risa, si Lenny, at marami pang iba na sinasabing pambato nila, mga isinuka na ng taong bayan, magugustuhan po ba yan? Napakahirap po kasing dayain ng Pangulo, mga kababayan. Komento ko. Bakit po? Kasi po ang Pangulo, isa lang ang binoboto mo. Pangulo lang. Isa lang. Napakahirap dayain. Kasi bawat isang Pilipino, katulad ni Kamanong, isa lang Pangulo ang iboboto mo. Single lang. Hindi po ba? Kung ang botante po natin ay mahigit 50 million sa ating bansa, mga kababayan, paano mo madadaya yan? Napakadali pong i-check yan. Hindi po ba? Lalong-lalo po kung ang boto mo ay solido ka na sa Mindanao at Bisaya at makakakuha ka pa sa Luzon ng boto. Paano mo matatalo si Inday? Single ang botohan dyan. Hindi katulad sa Senado, pwede ka magdagdag bawas. Yung boto nung iba, pwede mo idagdag sa'yo. Di po ba? Mga kababayan, kaya mahirap pong dayain sa presidential. Hindi ba? Kasi obvious na obvious. Pagka dinaya mo, lalong-lalo po, kung sobrang laki po ang boto, katulad ni PRRD, na grabe po ang nakuha niyang boto. Si PRRD, ayon po sa pag-aaral, kaya nga po biglang nawala si Andy Bautista, ay mas marami pa raw pong boto si PRRD na nabawas sa kanya. Nakita niyo po yun? Kaya napakahirap pong dayain. Lalong-lalo po kung majority ng Pilipino ay bumoto sa'yo. At yan po ang mangyayari kay Inday. Majority po ng Pilipino ay boboto kay Inday. Dahil sa galit at sama ng loob ng mga Pilipino sa pambubudol at pagsisinungaling at kakapalan ng mga pagbumuka nila sa ginawa nila serbisyo sa atin. Ibinaon pa tayo sa utang. Di po ba? Kaya napakahirap dayain si Inday, mga kababayan, kasi solido. Boto ng Mindanao, alam natin, naki Inday. Lalong-lalo rin sa boto sa Bisaya. Majority sa kanya. Halos. Paano mo dadayain yan? Ano yan? Babawasan mo ng malaki? Para ilipat? Kay John Vic? Unbelievable. Mga kababayan, hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, ang nakikita lang po natin dyan, mga kababayan, ay pera-pera. Hindi po ba? Kasi pwede nilang ibuhos ang pera at pwede nilang ibulsa. Mag-iipon po sila ng isang damukal na pera dyan para po sa pagtakas naman nila umano. Hindi po ba? Dahil alam po nila sa sarili nila, pati po ang COMELEC mahihirapan dayain pagka po Pangulo na. Lalong-lalo na kung mataas ang popularidad ng isang politiko katulad ni Inday.
napakahirap mong bawasan yan at dayain. Dahil maraming Pilipino ang magbabantay dyan at boboto riyan. Hindi po ba, mga kababayan? Ang napakadali lang nilang dayain. Yan, sa Kongreso, mga congressman, senador. Hindi po ba? Kasi pwede rin kasi iboto yan ng maraming tao. Hindi ba? Kasi yung kalaban mo mismo, pwede ka rin iboto nila. At pwede magdagdag bawas sila riyan. Hindi ba? Lalo-lalo na yung sinasabing the price is right. Basta tama ang presyo. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito, mga kababayan, dadaan po sa butas ng karayom ito. Dahil pati po ang magaling na chairman ng COMELEC, mahihirapan po. Mahihirapan pong dayain si Inday. Dahil po nahandyan po yung galit ng Pilipino. Yung galit, sama ng loob, na puro kasinungalingan ang binigay sa atin. Walang serbisyo. Patuloy tayong naghihirap at napakamamahal ng bilihin. Samantalang sila, buhay-hari, napakasarap ng buhay nila. Meron pa silang mga ari-arian sa ibang bansa. Meron silang hawak na maraming pasaporte. May mga golden visa pa. At grabe ang kayamanan nila. Sige nga, magugustuhan ba iboto ng Pilipino yan? Lalo-lalo yung nasa laylayan. Unbelievable. Pagka binoto mo sila, para kang kumuha ng bato, pinupokpok mo sa ulo mo. Pagka sila ang binoto mo at naglingkod sa iyo, yung mga taong ganyan, mga kababayan, parang daig mo pa, nagbigti. Dahil unang-una, puro pakinabang lang po sa kanila. Ang gusto nila umano, hindi po tunay na paglilingkod. Walang malasakit. Nakakita po ba tayo ng malasakit sa panahon nila? Kung meron silang malasakit, mga kababayan, hindi nila pagtatagalin ang mag-aapat na taon na tayo'y naghihirap, lalong-lalo po sa napakamahal na bilihin. Hindi po ba? Malasakit. Meron po ba tayong nakitang malasakit? Ang nakita po natin, ipatapon tayo. Ipatapon at mamatay pa tayo sa mga proyekto nilang flood control. Yan ang nakita natin. Ipinatatapon sa ibang bansa ang Pilipino at pinapatay tayo sa mga proyekto nila na flood control, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang nag-aambisyon po na si John Vic, na hindi po siya halos nakasagot sa tanong po ng isang anchor ng media na iniintay mong endorso ka ng isang tinatawag na bangag, samantalang kanyang approval at trust rating ay negative. Ang mag-i-endorso sa iyo ay negative. Paano ka nga naman mananalo? Ang panalo mo lang ay sa pera. Yun po ang real talk. Talo ka sa halalan, pero sa pera, napakalaki ng panalo mo. Hindi kaya? Dahil kaya niyong ubusin ang pera ng taong bayan. Dahil halos lahat po ay napakialaman na nila. Pinakialaman na po nila lahat ang pera ng taong bayan, umano, pati po ang ating kagintuan, at halos lahat ng ahensya ay nakuha na po nila ng pera umano. PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS, pati nga Lotto, napakarami na po. At ipinababalik pa nga yung pera sa PhilHealth hanggang ngayon. Nga. Mga kababayan. Tapos ngayon, sila na naman, good luck na lang sa inyo. Talunin nyo muna si Inday, mga kababayan. At sinisiguro naman po din nila, alam naman po nila sa mga sarili nila na hindi nila kayang talunin si Inday. Lalong-lalo na po sa malinis na halalan. Dadaan po sila sa butas ng karayom. At syempre po, tayo po yung nananalangin, mga kababayan. Patuloy po tayong manalangin na wag po sanang mapahamak ang ating BP Sara at patuloy po sana siyang ingatan at gabayan at ilayo sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po siya at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at ang pamilya Duterte. At ganon din po tayo, mga kababayan. Lahat po tayo ay maingatan po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po, mga dasal. Thank you po. At syempre po, maraming salamat din po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe.
Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Siena, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo. Bye-bye.